Madilim pa lang, gising na ang aming team para mag-asikaso at kunin ang mga kailangan para sa outreach ngayon. I pray that the teaching of the coaches today will. It's almost 9 in the morning and our team already had a breakfast, we already had a debriefing, and now we're walking, going to the main site where we're going to conduct our outreach program. And as you can see, I will show it to you. You can see a bunch of volunteers. They are students as well, from different countries. And they will be conducting some feeding programs, medical outreaches, and kids programs. So they will have games and some activities. There will be skit, coloring, and some singing and dancing. It's a long walk going to the main area where we will conduct the outreach. You'll see our team still walking on this narrow road. Ang lugar na ito sa Barangay Wawa, Batangas ay puro tibo ng mga Badyaw. Ang tawag sa kanilang lengguwahe ay sinama. 1 o 2 beses sa isang buwan, pupunta ang aming team dito para sa outreach program. May mga pagtuturo sa mga bata, feeding program, computer class, at minsan ay BLS at diving class. Naisipan ng aming team na magkaroon ng diving class sa kanila dahil kilala ang mga Badyaw sa buong mundo na magagaling mga sumisid. At itong kanilang komunidad ay katabi lang ng dagat. Tuwing pupunta kami dito, may mga kasama kaming iba't ibang lahi mula sa ibang bansa. May mga Koreano, Amerikano, Canadian, African, Chinese, British, at iba pa. Mula naman sa aming team, meron namang mga Tagalog, Bisaya, at Bicolano. Ilan sa mga bata dito ay hindi gaanong nakakaintindi ng Tagalog, lalo na yung mga matatanda. Pero yung mga bata na lumaki na sa Barangay Wawa, sila yung nakakaintindi ng Tagalog. Walang sisingit! Dito nga namin nakilala si Dolphy. Isa siya sa mga kabataang tumutulong sa amin tuwing pupunta ang aming team dito. Katabing bahay ni Dolphy yung pwesto kung saan kami nagluluto para sa feeding. Dito na siya lumaki sa Batangas City. Sa aking panayam, inalam ko kung paano nakakaapekto ang lengguwahe sa kanyang komunidad. Ano yung mga challenges na nararanasan niya? Kung kailangan niya pa ba mag-aral ng mga panibagong lengguwahe? At kung yung mga pag-aaral ba ng mga bagong lengguwahe na to ay name-maintain o nawawala ba yung mga kinagisnan nilang mga tradisyon bilang isang Sama Badyaw? Nandito po, gumagamit po kami ng sarili naming language, which is Sinama po. Especially po kapag nakikipag-usap sa pamilya, sa kaibigan, and sa iba din namang tao, pero
kaano din namin, kapwa Badyaw, para po makapag build kami ng relationship, ng strong relationship. Yes, kasi po since marami pong pumupunta na mga ibang tao sa amin, like mayroong mga English o Tagalog, kailangan ko talaga matutunan yon. Kasi po, para makipag-communicate sa kanila, para masabi yung mga concerns, or kung ano man tungkol sa mga Badyaw, at para makipag-build ng relationship sa mga ibang tao. Ang nanatili po sa akin ay yung pagmamahal ko sa aking kapwa sa Badyaw. Although marami po ako, parang nawawala na po ako kasi hindi na po ako masyadong sanay mag-speak ng Sama Badyaw, especially kapag inutusan po ako magsalita in my own language. Parang nahihirapan na po ako. But at the same time po, hindi ko nakakalimutan yung pinagmulan ko, such as po kung paano po ako natutong mamuhay sa dagat, yung mga traditional wedding po, traditional culture namin, and also po yun nga po, although may nakakalimutan po akong isang kultura namin, which is our own language po, it doesn't mean po na hindi ko po siya pinapahalagahan. Dahil up until now po, mas lalo ko po siyang pinapalakas. But of course, by the power of social media, and kumbaga, ginagamit po ito para sa mga, especially pag napasok po ako, hindi ko po kinakahiya na isa po akong Sama Badyaw. Bagkus po, mas pinapalakas ko po ito by ginagamit yung kaalaman ko sa school. At bilang isang Sama Badyaw, gusto kong maging inspirasyon sa lahat po. Minsan sinabi ng tagapayo namin, ang pag-aaral ng lengguwahe ay kultura, at ang kultura ay lengguwahe.